Jesus said in John 3:5, except a man be born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. We will answer. We will answer. We will answer. We will answer into the kingdom of God. Praise the Lord. Good morning sa tanan. Of this time, we welcome you all to our Bible study, Searching for the Kingdom. Whether you are watching live or on replay, we believe God has a word for you today. And of course, let us open this in prayer as we open our hearts to His message today. Thank you, Lord, for this time to gather online as one family in Christ. We welcome you in your presence into our hearts and into our home, tuning in today as we search for your kingdom. Open our minds to understand your word and our hearts to live by it. Bless every viewer and let your truth bring hope, transformation, and joy. We give you all glory and honor in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. So once again, good morning sa tanan, and let us continue to have a Bible study of the Kingdom of God today. Amen. Of course, atong pasalamatan ng Dios tungod kay
naa no naa nga ato mga kaigsuonan nga nagasubaybay gayud sa ato ang live mga kaigsuonan. Praise the Lord. So I don't know kung okay ang ato ang itawag nga audio tungod kay we are nagdali-dali ta kay wa pa na plaster no, so ay nagka-problema gamay ang ato ang mga laptop, so we are changing gadget for our backup no, so okay lang, sige padayon ta mga kaigsuonan. Praise the Lord. So this time, amen, ato sang monitoron para siguruhon nato kaigsuonan kung okay ba gid niya ato ang audio. Okay, so far okay ato ang audio mga kaigsuonan. Praise the Lord. So once again, good morning o adto ta maigsuon karon sa ato ang padayon nga mga pagtuon mga kaigsuonan sa pulong sa Dios. Last Friday we talk about the constitution no, or the understanding the kingdom concept of constitution. So the main idea matud pa maigsoon, in the kingdom, the constitution is the king's will, purpose, and intent for his citizens. So documented in written form, it is the standard by which the kingdom operates and governs the lives of its citizens. So in the kingdom of God, the Bible is constitution. Okay, praise the Lord. So no ni ang constitution no sa kingdom of God, mao gyud ang Biblia. Excuse me. Okay. So ato sang isgutan maigsuon the general definition of constitution in the kingdom. A constitution is not made by people, unlike sa gitawag igsoon nga democratic system. No, in a kingdom, it comes solely from the king, expressing his desire, values, and laws for his domain. So it is unchangeable by citizen. It is absolute law. No, matud pa mga kaigsuonan. Praise the Lord. Of course, what is the constitution in the kingdom? It is natural, or in the natural world, a constitution is the supreme law that governs a nation. But in the kingdom of God, the Bible is the constitution. So the king's written will, no, mao na maigsoon. Of course, matud pa, the constitution is the kingdom in the documented will, intent, and mind of the king for his citizen. Isgutan usab nato maigsoon, matud pa, the Bible, no, the Bible as a kingdom constitution. No, mao gyud na maigsoon ang Biblia gayod, mao ang ato ang kingdom constitution mga kaigsuonan. Praise the Lord. Unya nagisgot pod mga kaigsuonan, matud pa purpose of the constitution. Ato ning gisgutan maigsuon unsa ang katuyuan gayud sa balaod sa Dios, no? Matud pa diri maigsuon, it ensure order and protection, of course, guidance, no? Every citizen must know the constitution to live effectively in the kingdom. So we need to what we call study of the constitution, which is the Bible, aron mahimong epektibo ang ato ang pagkinabuhi lalom sa gingharian sa Dios. Okay, so matud pa usab mga X1, the importance of knowing the constitution. Adunay kaimportante gayud sa mga pagtuon sa pulong sa Ginoo nga mao ang constitution diya sa gingharian, because matud pa mga kaigsunan, ignorance of the constitution leads to abuse of rights, failure to claim promises, and poor citizenship. So Jesus constantly quoted the word constitution to control the devil and religious leaders. Amen. Tungod kay usahay na mga buhat sa daotan, amen, o pinaagi sa pulong sa Ginoo, amen, mapakgang sila o bisan gani ang gitawag nga spirit of religious
no, diya sa ato ang magkalinlain nga mga gitawag igsuon nga grupo sa mga Kristohanon na sudlanta og espiritu sa what we call religious mga kaigsunan, but because of the word of God, amen, makontrolar kini siya mga kaigsunan. Now the constitution also is a back up by the king. So whatever the king speaks or write becomes law, and he watches over his word to fulfill it, according to Jeremiah chapter 1 verse 12. Of course, ingon si Isaiah chapter 55 verse 11, God's word does not return void. So mao na nga ang pulong sa Ginoo sa diha nga mabuhian kini sa atong Ginoo mga kaigsunan, dili gyud kini mulabay kawang ug di nimo balik sa Ginoo nga walay gitawag igsuon nga wala siya masayang, no, dili ni mabalik sa Ginoo nga masayang ang iyang mga pulong. That is why there is what we call the rule of the Spirit. The Spirit of God, matud pa maigsoon, mao ni ang mag-interpret, amen, mao ni ang gitawag igsoon maghatag kanato og pagsabot gayon, because the Holy Spirit will guide us, amen, into all truth. Di pinaagi siya mga pulong. Of course, ang iyang mga pulong mao gayud mga kaigsunan ang maghatag kanato og pagsabot sa gitawag nga constitution, which is the word of God, or in the Bible mga kaigsunan. Isgutan usab nato, matud pa, he reveals the mind of the king, no, pinaagi ni ining balang espiritu ma-reveal maigsuon ang pangunahuna sa Dios diha sa iyang mga katawhan, tungod kay masabtan man nato ang pagtuon o ang pulong sa Dios mga kaigsunan. Lastly, the constitution of the kingdom of God, matud pa, the Bible is the foundation for life in the kingdom. It defines the government of heavens and its law on earth. So to live as effective kingdom citizen, we must believe and study, understand, and live according to the king's constitution. So it is the unchanging law that governs all matter of life, purpose, and destiny. Okay, so mao natong gitun-an maigsuon, o by this time naan nata sa bag-o nato maigsuon nga what we call this kanang pagtulun-an, no. So sa atong bag-o nga topic, amen, nga matud pa mga kaigsuonan atong gitun-an nato kining gitawag igsuon nga kingdom concept, no. Matud pa maigsuon, understanding the kingdom concept of law. So unsa man ang gitawag igsuon nga konsepto sa balaod sa Dios, no. In our introduction, matud pa, in the kingdom, laws are not mere suggestion but binding principles issued by the king, reflecting his will, nature, and intent for citizens. So Miles Monroe emphasized that the laws of the kingdom of God are designed to protect, guide, and ensure the well-being of its citizens, not to restrict them, no. O na nga excuse me, sabto nato pag-ayo nga ang pulong sa Dios gidesign din no, para nga maprotektahan kita, magiyahan kita, o matagahan ta og insurance nga maayo gayod ang atong pagkinabuhi ingon nga citizen diya sa gingharian sa Dios. Ug wala ni siya maigsoon, matud pa, ang pulong sa Dios wala ni nag-restrict nato, wala ni nagbawal nato kung sa pa, but the word of God can protect us and guide us into what we call kanang maayong kinabuhi mga kaigsunan. Excuse me. Murag napagaw ta sa mga pagwali pa kagahapon mga kaigsunan. Of course, matud pa, just as in earthly kingdoms, laws is the foundation of order. It determines the culture, behavior, and relationship among people. So in the kingdom of God, the king's word is law, and disobedience result in consequences, not because God is vindictive, but because violation of his law automatically removes one from his protection and blessings.
Now, bantayan nato mga kaigsunan nga ang gitawag igsuon nga kabalauranan sa Dios. Amen. Mao ni maigsuon matud pa, it is the foundation, no? It gives foundation in order bisan pa mga kaigsunan sa pagdetermine sa ato ang kultura, sa atong mga behavior, o bisan pa sa ato ang relasyon, no, diha sa ubang mga tao. Of course, the kingdom of God is the king's word, no? In the kingdom of God, the king's word is law. And disobedience, ang wala sa pagtuman sa pulong balaod sa hari, it will result in consequences. Of course, not because of his or because is vindictive, amen, but because violation of his law. So in violation of his law, automatically removes one from his protection and blessings. Mao na nga importante kayo ang pagtuman gayud sa pulong sa Ginoo tungod kay pinaagi niining dili pagsuman sa iyang kabubuton, pwede gayud mga kaigsunan nga mawala ang protection, mawala ang panalangin diri sa ato ang mga kinabuhi mga kaigsunan. Praise the Lord. So natay mga references may igsoon in Psalms 100 or Psalms 19 verse 7 to 9. Gisgutan diha, the law of the Lord is perfect. Matthew chapter 7:19 o 5:9, chapter 5 verse 19, 17 to 19, gisgutan usab diha may igsoon in general, Jesus did not come to abolish the law but to fulfill it. Amen. John chapter 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Mao na may igsoon ang gisgutan sa pulong sa Diyos, may tungod sa iyahang mga referensya may igsoon, may tungod sa pulong sa Diyos. So, number 1 may igsoon nga ato igsong iskutanan, law is expression or law as expression of King's nature. So God's law reveal His righteousness, justice, and moral standards. So the law in the kingdom is the will of the king. The king's law is unchangeable and represent his will, nature, and purpose. So mo nang sabto nato maigsuon nga ang kabalauranan gayud sa Dios. Amen. Mauna maigsuon ang gitawag nga what we call representation or represents his will. Amen. Nature and purpose. Og ang pulong og ang balaod sa hari gitawag kini maigsoon og unchangeable. Amen. Dili gayud kini mabag-o mga kaigsunan. So in the kingdom of God, God's word is law. According to Isaiah chapter 55 verse 10 to 11, kinahanglan nga ang mapulong sa Dios dili kini mobalik diha kaniya nga kawang, no? So kinahanglan nga ang tanang mga pulong sa Dios ato gayud kining hatagan, pagtuman, pagsunod mga kaigsunan, because we know that obedience, submitting to the law of God is magresulta kini og what we call blessings and even protection mga kaigsunan. Now disobedience is not breaking a church rule. No, wa lang ta nag-break maigsoon sa pamaagi or pamalaod sa iglesia, but it also rebellion against the king himself. So ang pagsupak, ang disobedience sa pulong sa Dios, amen, this is what we call rebellion against God, no, against the king mga kaigsunan. Nganong rebellion man? Tungod kay nakasupak man kita sa kabalauranan diha sa gingharian or balaod sa Dios. So mo nang rebellion gyud, no, ang tanang mga nagasupak nakasala og rebellion against God. Praise the Lord. So ikaduha may igsoon, law establish the culture. It shaped the mindset, values, and lifestyle of the kingdom citizen. Of course, purpose of the kingdom law, sama na ang katuyuan niini, to establish order. Law creates stability and harmony among citizens. 1 Corinthians chapter 14 verse 33. So to reveal the king's nature, God's righteousness,
justice, and holiness are reflected in His own laws. Of course, to preserve the culture of the kingdom, law shape values, morals, and conduct. Praise the Lord. Mo na nga, importante kayo nga masabtan nato ang kabalauranan sa Dios nga kini di ay nag-establish og kultura diya sa atong Ginoo mga kaigsuonan para sa iyang mga katawhan. Now, number 3, laws brings freedom. Ang balaod sa Dios nagdala kini kagawasan mga kaigsuonan. True liberty is living within the boundaries of God's principles. Lawlessness brings bondage. Amen. Mo na bantayan nato maigsuon nga kining tinuod na kagawasan diha maigsuon sa pagkinabuhi. Amen. Tungod kay naamantay boundary. Naamantay ginasubay maigsuon nga dapat dili kita makalapas sa kabalauranan sa Dios, no? The law, mga kaigsunan, is the boundaries nga dapat we will not go beyond these boundaries. Why? Because dili na siya para sa ato igsuon nga kayuhan sa ato ang pagkinabuhi. So, kung makalapas kita sa boundary, sa balaod sa Dios, amen, makahatag na maigsuon og dili maayong nga resulta alang gayud sa atong mga kinabuhi. Of course, matud pa the blessings of obedience. In Deuteronomy 28:1 and 2, obedience brings blessings that overtake us. Excuse me. Tanawa mga kaigsunan. The more nga ikaw nagasunod sa panalangin sa Dios, the more nga ikaw maigsuon nagasunod sa kabalauranan sa Dios, the more nga ang panalangin magauban o maga-overtake kanato mga kaigsunan. No, so God's laws are protective, not restrictive. They safeguard citizen from harms. That is why mga kaigsunan, wa man ni ang pulong sa Dios, wala ni naigsuon naghatag kanato og pag-restrict, no, but nagprotect lang ni kanato maigsuon diha sa kadautan. Amen. So, freedom in kingdom living within God's boundaries. So, manang importante kayo nga naagitay boundary mga kaigsunan o ang iyang mga pulong maoy maggiya ka nato nga we will not go beyond that boundaries because adunay ka delikado, adunay kadautan mga kaigsunan. Okay. So, the king's word is final. No one can change or veto the decree of the king. No? Dili pwede maigsuon nga mausab kining pulong sa Dios, magbuhat siya veto or there is what we call changes of this. But matud pa maigsuon ang pulong sa hari final ni og dili ni siya pwedeng mausab mga kaigsunan. Now matud pa usab, amen, religion impose man-made rules to control people. No? Because there is what we call law versus religion. Diya sa balaod sa Dios, that is final, that is what we call establish a culture of the king. Samantalang ang religion, it was imposed by man-made rules to control people. No? Nagbuhat og balaod diya sulod sa religion aron nga makontrolar ang tao. Para ang tao dili maigsuon mag-expand, dili mabungahon, dili mag-fruitful mga kaigsunan. But take note, the words of the Lord reminded us that we are created by God in His own image and in His own likeness, aron nga magdumala kita diha gayud sa iyang mga gibuhat maigsuon sa tanang resources. We are made by God, we are created by God to rule to the resources, to the creation of God here on earth. That is why kingdom law is God-given to bring life, blessings, and alignment with His will. Amen. Mo nang importante kayo gyud no nga masabtan nato maigsuon kining balaod sa Dios. Diya sa balaod sa Dios mga kaigsunan, tawag nato maigsuon og
pagsunod, amen, obedience brings blessings. Living in alignment with the King's law ensures access to His promises and favor. The consequences of lawlessness, amen, matod pa, lawlessness remove us from King's covering and favor. O nang pagwala ta nagasunod sa kabalauranan sa Dios, mawala ka nato ang pagtabon ka nato sa gingharian sa Dios or ang iyang protection and even the favor from the King. Amen. Just as breaking natural law as consequences, gravity, sowing, reaping, amen, breaking God's law has also spiritual consequences. Bantayan nato ang pagsupak sa balaod bisan diri sa kalibutan na amantay gitawag igsuon nga consequences. We having our penalty. Amen. Magkaroon tayo ng penalty, magkaroon tayo ng imprisonment. Amen. Just like the natural law. Of course, diya maigsuon sa Ginoo. Amen. Naapoy natural law mga kaigsunan mo nang giingon nila kung unsay imong gitanom, unsay imong man usab ang imong anihon, no? Praise the Lord. So breaking laws of God has spiritual also consequences. No, mo resulta kini og dili usab nga maayo mga kaigsuonan. So the Holy Spirit as interpreter, no, sa ato ay igsuong kabalaoranan aron mao kini motabang nato pagsabot. The Spirit enables citizen to understand and apply kingdom laws in daily life, no? The role of the Holy Spirit, amen, the Holy Spirit is the interpreter and enabler of kingdom law. John 16 verse 13. He writes the law on our hearts. According to Jeremiah 31:33, He empower us to live according to King's standards. Amen. O na ang rule sa balaan nga espiritu mga kaigsuon. Now, according to Miles Monroe, also contrast in religion's rules or man-made traditions with the kingdom law or divine standards, showing that God's command are life-giving, not burdensome. So take note mga kaigsunan, kini bitang pulong sa Dios or what we call divine standard, naghatag ni kanato og command, naghatag ni nato og sugo aron nga makabaton kita sa maayo nga kinabuhi. But dili ni siya burdensome. Dili ni kabug-aton ang pulong sa Dios. Mabitaw ningon ang Ginoo mga kaigsunan nga dumuol kamo gikapuyan o gibudlayan kay papahulayon ko kamo. When we come to the presence of the Lord, unya maminaw sa iyang mga pulong mga kaigsunan, dili ni maghatag nato kabug-aton, kundi maghatag kini kagaan diha sa ato ay igsuon nga gitawag nga pagkinabuhi. No, ang pulong sa Dios dili man ni maigsuon magpiit kanimo maggigipit kanimo mga kaigsunan or maghatag kanimo kabug-aton aning kinabuhi ang mga kaigsuonan. Nausahay maigsuon diha sa religious rules. Amen. Dili na pulong sa Dios ang nagpairal, kundi ang kabalauranan na sa tao. Mahinungdan nga magipit ka, ma-pressure ka. Amen. Because there is what we call religious rules or man-made tradition. So unsao man nato maigsuon nga nalipay ganita nga nakabaton ta sa pulong sa Dios, kaya ang pulong sa Dios makagaan sa atong pagkinabuhi. Samantalang nahimo naman hinoong pabugat, no? Diha sa kabalauranan sa tao, nahimong pabugat diha sa tao mga kaigsunan. Amen. Tungod sa mga daghan kaayong mga rules and regulation, amen, dili nato masimba, dili nato mahatagan og maayong pag-alagad ang Dios because of these man-made
traditions, mga kaigsunan. So, the word of the Lord, the law, it remind us, no? Amen, believers, that we must submit to God's law in the evidence of citizenship in His kingdom. If you are now a citizens of the kingdom, amen, you must submit, you must believe, amen, to the law of the King. Praise the Lord. Now, of course, matod pa so on, to apply this in every believers, the true citizen of the kingdom honors the laws of the King daily. So, mo na nga ang pulong sa Dios, amen, kinahanglan may ison ato ning tagaan o pagtagad, i-honor nato, amen, ang Dios ingon nga kita iyang katawhan, tungod kay ang iyang kabalauranan may ison takos man nato nga ikinabuhi busa. Let's give honor to the King daily, mga kaigsunan mo. Nang we have our what we call daily devotion, because we need to meditate the word of the Lord daily, because it is an honor to the King when you acknowledge, amen, when you give importance the law of the King in your life. So we must not view God's commandments as burdens. Of course, atong gisgutan ka kanina, dili kini pabugat sa ato ang kinabuhi ang iyang mga pulong, mga kaigsunan, but as the pathway to kingdom life. Ang atong kinabuhi migson nga nagauban diha sa hari matag adlaw, mao ni ang nagagiya ang iyang kabalauranan migson. So loving the King means loving His law. Kung naigugma ka sa Diyos, naigugma ka sa hari, you must also love His words. No? Daghan ka nato, ganahan mo simba, pero di ganahan maminaw sa pulong sa Diyos. So how can you express your love to God unless you will not also love His law or ang iyang mga kabalauranan, mga kaigsunan? So we must listen, we must obey, amen, we must apply the words of the Lord in our daily living. Now, in our conclusion, living under God's law is not about restriction, but about protection, identity, and blessings. So take note of this, mga kaigsuunan. Nga, ang pagpailalom diya sa kabalauranan sa Diyos, dili lang ni about restriction or kinang ginadili, ginabawal, or whatever, mga kaigsuunan, but remember this, that it is also a protection to us. There's also our identity, and that is also our blessings. Amen. Because obedience of His word, amen, can found favor to the King. It's a manggoy ganahan, no? Muhatag og regalo. Ganahan ka muhatag regalo sa imong anak, sa imong mga pagumangkon, sa imong mga or friends, relatives, mga kabataan, unya suguon nimo, di kay nimo tuman, no? Kinsa may ganahan nga ginikanan mo muhatag sa gikinahanglan sa iyang anak, unya mayra mangayo, unya kung suguon hugas plato, magbundak-bundak. Mao man usab sa Ginoo. Daghan kay siyang mga pahimanglo, daghan kayo siyang mga pahinumdum, daghan kay siya giya pagtudlo kanato, but sometimes we will not obey this commandment from the Lord, mga kaigsunan. So we cannot found favor or blessings from the Lord kung kana inana igsoon kanunay ang ato ang karakter sa ato ang Dios. So obedience of His law, it means you are honoring and you are loving our Creator, our King, and our God. So when we obey, we remain in the covering and of course in the King, no? Covering of the King, iyang protection, and enjoy the full benefits of His people or His citizens, mga kaigsuunan. So bantay ang tanang nga nagatuman, ang tanang nagauban, diha may igsoon sa kabalauranan sa Diyos. Amen. Mag-enjoy kita sa protection. Mag-enjoy kita sa iya may igsoon nga panalangin. Onya,
kini migson ang tanan nga benepisyo alang siya makatawhan ihatag og ipabor gayud sa atong Ginoo mga kaigsoon. Praise the Lord. Amen. So hopefully maigsoon nini nga mubo lamang pagtuon sa pulong sa Dios naghatag kanato og pagpahinumdum pagtulunan bisan sa matag usa kanato mga kaigsoon. Praise the Lord. So this time maigsoon, amen, ato ning tapuson sa mga pag-ampo. Then after this maigsoon, of course, atong i-greet, atong i-shout out ang tanan natong mga kaigsuonan nga naga-view bisan sa mga umaabot pa nga mag-view mga kaigsuonan. Praise the Lord. So mag-ampo ta. Our Heavenly Father, we thank you for your wisdom and revelation you have poured out through your word today. Thank you for reminding us to seek first your kingdom and your righteousness as we go our separate ways. May the seed of truth planted in our hearts grow and bear fruit in our daily lives. Protect every viewer and their families, and let your presence guide us every situation or every decision we make. Lord, we give you all glory and praises in honor to your mighty name, Jesus Christ. Amen. Jesus said in John 3:5, except a man be born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. We will answer. We will answer. We will answer. We will answer into the kingdom of God. Water and spirit. Water and spirit. Water and spirit. Amen. Salamat kayo mga kaigsunan sa inyo pagkikuban sa ato ang mga pagtuon sa pulong sa Dios. Of course, i-shout out nato ang atong mga viewers. Amen. O bisan pamigsun sa mga naga-comment, ang Dios magapanalangin kaninyo mga kaigsunan. Of course, Sister Inday Masunong is watching us. Amen. Thank you, Sister Inday. Of course, naapod si Sister Bin Bayamdan. Sabi niya, good morning, Pastor. God bless you. Okay? So, thank you po kayo sa inyo mga viewer o sa mga nag-view mga kaigsunan. Amen. O sa uban nga nag-view, isa pa na ako makita ang ubang nag-view mga kaigsunan. So, try na to refresh. Amen. Kung ma-view na to, ining kabuntagon maigsuon ang ato ang mga viewer. Amen. Praise the Lord. O ang ilang mga comments. Amen. So, murag wala na maigsuon, no? So, thank you kayo mga kaigsunan sa mga nag-view. Amen. Ang Diyos magapanalangin sa matag usa kanato o padayon ta maigsuon sa sunod nato nga higayon sa Miyerkules. Amen. Ang ato ang mga iskutanan may tungod sa Kingdom Principles sa programang Searching for the Kingdom. God bless and good morning everyone.
of the Lord God Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord.